Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalabing-anim na kabanata ng mga gawa at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa aking pagbabasa po na ito, mapapansin po natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng koponan. Sa kabanatang ito, ang grupo ng mga disipulo ay nagpatuloy gayong mayroon sa kanila ang naghiwa-hiwalay. Maging si Lucas, si Timoteo ay naritong sumama sa grupo ng mga disipulo. At nais kong ibahagi mula 6 hanggang 10. At sinabi po doon na binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Pagkatapos sa verse 7 ay naroon din na hindi rin pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus ang kanilang bisyon. Lalo na sa pagdaan sa Mysia. Ngunit kalaunan nagkaroon po sila ng pagtawag sa Macedonia. Sa atin pong mga buhay, napakahalaga na sundin ang banal na espiritu. Ang pagsunod sa banal na espiritu ay mayroon pong kapangyarihan. Dahil madalas, ang banal na espiritu ang siyang nagsasabi sa atin kung anong dapat natin gawin at hindi gawin. Ito ay nagpapaalala po sa atin na kaya po ba talaga nating maramdaman ang pagtawag ng banal na espiritu. Maaring tayo pa ay naglilingkod sa iglesia o kaya naglilingkod sa marketplace. Kailangan po nating sundan ang banal na espiritu. Dito makikita po natin na si Pablo at ang kanyang grupo, bawat hakbang na kinalang ginagawa ay kanila pong sinusuguro na iyon ay pangunguna ng banal na espiritu. Dito mapapansin na maging ang banal na espiritu ay binawalan po sila sa ibang bagay. Maaring napakarami doon ng pagsubok. At sa atin naman pong buhay ay may mga ganito din. At dito pa dapat natin tatanungin kung saan po tayo dinadala ng banal na espiritu. Maririnig po natin ang kanyang tinig. Kaya naman ngayon pinaalalahanan ko din ang aking sarili. Sa akin pong paglilingkod, ang aking ministeryo, ito po ba ay akin ayon sa aking karanasan o naroon na nakikinig ako sa banal na espiritu at sumusunod sa kanyang pangunguna, lalo na para sa mga nasa marketplace. Ang pagsunod sa pangunguna ng banal na espiritu ay dapat pong madala sa kasanayan. May ilang mga nagtatanong katulad sa Sunday service. Mga tribe leader, mga MG leader. Mapapansin natin na kung tayo ay kikilos ayon sa banal na espiritu, maaari po tayo mararanasan na kamanghamanghang mga gawa. Ngunit meron din namang mga nagsasabi na pakiramdam nila ang banal na espiritu ay kumikilos lamang sa loob ng simbahan at hindi sa kanilang mga buhay trabaho. Na para bang ang pagpunta sa iglesia ay routine na lamang o kaya maging sa pagtatrabaho sa marketplace. Ngunit kung makikita po natin si Pablo at ang kanyang grupo, araw-araw ay nararanasan po nila ang banal na espiritu. Ano po ang susi dito? Tingin ko, pinapaalalahanan po ng Diyos ang bawat isa sa atin na araw-araw ay hinahanap nila ang banal na espiritu. Isa pang punto, paano po nila hinahanap ang banal na espiritu? Sa kanila pong pagsunod sa pagtawag ng Macedonia, nabasa po natin na pinigilan sila ng Espiritu ni Jesus. Ngunit pagdating sa pangitaan ng isang gabi, napansin nila ang tungkol sa Macedonia.
Sabi sa verse 10, pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Alam nila na ito ang lugar na itinatawag ng Diyos upang kanilang maibahagi ang Ebanghelyo. Mapapansin po ba natin kung anong uri ng lugar ang kanilang pupuntahan? Madalas ay nagbabahagi sila ng ebanghelyo sa sinagoga kung nasaan naroon ang mga Hudyo. Ngunit ang Macedonia ay isang lugar ng mga Hentil na kailanman ay hindi po naabutan ng salita ng Diyos. Pagkatapos sa verse 13, sabi po doon, lumabas at nagpunta sa tabing ilog. Dahil walang lugar na mapagtitipunan. Kaya naman sila ay nagtungo doon. At ito ang pagsunod sa banal na espiritu. Bawat hakbang na kanilang ginagawa, kanilang sinusunod ang banal na espiritu. Verse 11 hanggang 40. Makikita po natin kung paano ang ebanghelyo ay napakalat sa lugar na iyon. Pinapaalalahanan po tayo ng banal na espiritu, maging ang bawat isa po sa atin na dapat nating sundin ang banal na espiritu at ang pagkilos ng Diyos ay paniguradong mangyayari sa bawat araw din po ng ating buhay ng walang limitasyon. Ngayon ay panahon na po para kay Pastor Joshua. Purihin ang Diyos, kapayapaan sa bawat isa. Ngayon, babasahin po natin ang chapter 16 ng libro ng mga gawa. Dapat po nating mabanggit ang tungkol sa chapter 15. Nabanggit po dito ang unang mission trip ni Pablo hanggang sa nakarating sila sa Turkey, Galatia, Pamphylia. Ang lahat po ng mga lugar na ito ay kabilang sa Turkey. Ito po ay kabilang ng Asia. Ngayon, bahagi po ng Asia. Sa atin pong pagbabasa ng chapter 16, mapapansin po natin ang malaking katagumpayan. Ang aking paghahati ng kabanatang ito o ng libro ng mga gawa, chapter 13 hanggang 16 ay isa pong malaking talata kung saan ang ebanghelyo ay nadala sa Jerusalem. O kahit pa sa dulong bahagi ng Asia, iyon ang Turkey. Ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay nagtungo sa panibagong era, lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos tungkol sa Panginoong Hesus.
Naniniwala ako na ang Diyos ay nangungusap po sa bawat isa sa atin ng pagtatanim ng puno ng buhay ay mangyayari din po o kaya magaganap sa isang panibagong simula. Naniniwala ako na nagsimula na po ito. Chapter 13, 14, tungkol po kay Pablo, kay Barnabas. Sila ay pinapadala ng Diyos, pinapadala sa Antioch. At ang ibinabahagi ni Pablo, ang salitang ito ng Panginoong Hesus, kanya pong sinasabi na ang lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ako ay natutuwa na kayong lahat ay responsive ngayong araw. Nang ang mga hentil na iglesia ay tumindig, chapter 13 hanggang 15, nabanggit po ang pagtindig, pagpapatatag ng mga hentil na iglesia, ngunit nagkaroon din po sila ng problema. Dahil hindi po sila tuli. Dahil ang tinuturo ni Pablo, ang pagkakaroon ng pananampalataya, pagkatapos ay ang sila'y mabautismohan, iyon ay sapat na. Ngunit para sa mga Hudyo, para sa mga mananampalatayang ito, tinanggap po nila ang Panginoong Hesus, ngunit sila ay natuli na dati pa. Kaya naman para sa kanila, hindi mahalaga ang mabautismohan. Sa isang banda din, ang mga mananampalatayang hentil, para naman sa kanila, o kaya para sa mga Hudyo, tinatanong nilang mga hentil, bakit hindi kayo na tuli? Dahil ito ang marka ng kaligtasan. Ang marka ng pananampalataya ni Abraham at kung paano sila nakapasok sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanya. Kung kaya naman ito ay malaking tanong para sa mga Hudyo. Ngayon, marami na din pong mga mananampalataya sa hentil na iglesia, ngunit hindi po sila tuli. Para naman sa mga Chinese, kumakain pa tayo ng karne. Kumakain ng crab, ng hindi malilinis na pagkain. Kaya naman kung ang mga hentil ay uupo kasama ng mga Hudyo, iyon ay hindi komportable. Ngunit marami pa rin sa kanila ang naniwala kay Jesus. Mayroon silang iba't ibang mga tradisyon, paraan ng pamumuhay. Ngunit para naman sa mga Hudyo, paano ba nila dapat harapin ang mga hentil na ito? Noong una ay kanilang pinipilit na dapat silang matuli muna at ang mandatong ito ay nagpatuloy. Ngunit sa chapter 15, ayon sa pagpupulong na nangyari sa Jerusalem, dahil ang banal na spirito mismo ang naghanda sa mga hentil upang kanilang matanggap ang kaligtasan. Maging si Pablo ay nagmula din sa Hudyong iglesia. Hanggang sa kalaunan, nabanggit na ang hentil at ang mga Hudyo ay naging isa. Sa libro ng Romano, nabanggit ang tungkol sa punong olibo, kung paanong naikabit ang ilang sanga nito hanggang sa ito'y maging isa, katulad na nangyari sa hentil at mga Hudyo.
mapapansin po natin na mayroong malalaking problema at hidwaan. Nagkaroon sila ng hating mga opinyon. Pakiramdam nila ay hindi sila tanggap ng Hudyong Iglesia. Kaya mapapansin po natin ang pagkilos ng banal na espiritu. Kanya pong inihanda si Apostol na Pedro. Nakita niya sa kanyang pangitain kung paanong ang maruruming pagkain ay nagmula sa kalangitan at ito'y pagsasabi ng Diyos na dapat niya itong tanggapin. Ngunit ang sinasabi ng Diyos kung anuman ang nilinis na ng Panginoon ay hindi pwedeng sabihin ng tao na hindi malinis. Dahil ang nais ng Diyos ay ibahagi ni Pablo ang salita kay Cornelius. Si Pedro ay may ganito pong karanasan. Nabanggit din ang tungkol kay Bernabe. Si Bernabe ay tinanggap ng Iglesia ng Jerusalem. Siya po ay mahalagang bahagi ng Iglesia. Ngunit ang mga Iglesia sa Hentil, kanila naman pong itinatag ang Iglesia kasama si Pablo. Tingin ko, ang banal na espiritu mismo ang nagtalaga ng lahat. Makikita po natin ang pagkilos ng banal na espiritu. Kung paano pinangungunahan ng banal na espiritu si Pablo at si Bernabe at sa pagharap ng kanilang problema, paano naman nila harapin ang problema ng mga Hentil at ng mga Hudyo. At naroon ang banal na espiritu na patuloy na tumutulong at nangunguna. Dooy mayroong resulta. Ang nangyari ay nagkahiwalay sila. Hanggang sa tinanggap na rin ng mga Hudyo ang mga Hentil. Iyon po ang naisulat sa chapter 15, ang tungkol sa Council ng Jerusalem. Doon sinasabi na kailangan mo na nilang magpatuli, bla bla bla. Ngunit dito sinasabi na hindi na kailangan dahil kung sakali man marami pang hihilingin ng tao na dapat sundin din ng kanilang kapwa-tao. Si Pablo ay ang sorry.
Matapos ang pagpupulong sa Jerusalem, para kay Pablo, basta't para sa katotohanan ay tanggap niya ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Tanggap niya na hindi kailangang matuli ng mga hentil para lang matawag ng mga mananampalataya. Ngayon naman, sa kabanatang ito ng si Santiago ay gumawa ng kanyang desisyon. Hindi niya pinilit ang mga hentil na matuli. Bagkus ay mayroon din mga ilang bagay na dapat nilang tandaan at dapat na sundin bilang mananampalataya. Sabi sa chapter 15 verse 20, sapagkat ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Nagkaroon ng pagbabago sa pag-unawa ni Santiago. Ito po ay nagdala ng malaking impluwensya dahil ang mga hentil at ang mga Hudyo ay naging isa rin. At napangyari nga po ang misteryo lalola ng kaharian ng Diyos, ang misteryo ng banal na Espiritu, misteryo ng Panginoong Hesus, misteryo ng puno ng buhay, na ang mga Hudyo, ang mga hentil, ay maliligtas at magiging panibagong tao. Mayroong mananampalataya na sumulat kay Pablo at Bernabe. Mababasa po iyon sa gitnang bahagi ng chapter 15. Sabi sa 36 hanggang 41, matapos mabasa ang kanilang mga sulat, at ang lahat ng mga problema ay nabigang solusyon. Sabi sa 36, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tignan natin kung anong kalagayan nila. Sabi po dito, si Pablo ang nagsabi at hindi ang banal na Espiritu. 36 hanggang 41. Si Pablo at si Bernabe, sila ay humarap ng isang problema. Iyon ang problema pagdating kay Marcos. Si Pablo ay hindi po niya mapakasunduan si Marcos, ngunit si Bernabe naman ay aliw na aliw kay Marcos.
At dahil lang kay Marcos ay nagkaroon sila ng hidwaan at kalaunan ay naghiwalay sa kanilang pagmiministeryo. At kung saan man sila magtutungo upang ibahagi ang salita ng Diyos, nagkaroon din sila ng hidwaan. Bandang huli sila ay naghiwalay. Dito makikita po natin ang maraming mga bagay na dapat nating siyasatin. Si Bernabe, tinanggap po niya si Marcos. Pagkatapos ay nagtungo sa isang lalawigan. Pagkatapos si Pablo naman, pinili niya si Silas at sila ay naghiwalay. Nasaan na dito ang banal na espiritu? Ano ang ginawa ng banal na espiritu? Ang banal na espiritu ay bumaba nang sila ay nasa Jerusalem at patuloy silang pinangunahan. Ngayon naroon ang pagtatanong paano gagawin ang kanilang grupo, saan dadalhin ang kanilang grupo. At ang pinakamainam na paraan ay sa pamamagitan ni Pablo at Bernabe, ngunit dahil kay Marcos, nagkaroon sila ng hidwaan at nagkahiwalay. Ngayon, paano po natin titignan ang mga talatang ito? Dito makikita natin na ang tao ay mayroon din pong kahinaan. Si Pablo at si Bernabe ay mayroon pong magkaibang opinyon. At tingin ko hindi rin po ito ang kagustuhan ng banal na espiritu. Ngunit para sa akin, ang problema ng tao, sinasabi po ng Biblia sa verse 39, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Kaya nang isinulat ni Lucas ang bahaging ito ay kumbaga negatibong komento tungkol sa hidwaan na mayroon si Bernabe at si Pablo. Ngunit bandang huli ay kinuha din naman ni Bernabe si Marcos upang magtungo sa Cyprus. At kung tutuunin, siya din ang nagtindig kay Marcos. Ngunit mula noon, ang pangalan ni Bernabe ay hindi na po nabanggit. Ang gusto ni Barnabas ay makasama niya si Marcos. At mayroon po siyang maayos na patotoo sa Cyprus. Ngunit ayon sa kasaysayan, wala po siyang bahagi doon. Kaya ito po ang limitasyon na mayroon si Bernabe. Pagkatapos si Pablo naman, ayon sa komento ni Lucas tungkol sa kanilang hidwaan, para bang malaking kawalan. Malaking kawalan na wala doon o hindi na niya kasama si Bernabe pagkatapos maging din si Marcos. Kung wala si Bernabe, ito din po ay magdudulot ng problema. Bakit? Dahil kung siya ay tutuligsain ng mga mananampalataya tungkol sa pagtutuli, wala pong susuporta sa kanya. Iyon naman ang mayroon si Bernabe. Siya ay napakabait, mapagmahal, at siyang proprotekta kay Pablo, ngunit nawalan si Pablo ng Bernabe. Kaya naman patuloy na siya ay nahirapan nang mawala si Bernabe. Masasabi po natin na pareho po silang mayroong problema.
Pareho silang nakaranas ng kawalan. At ang tao nga ay gagawa ng maling desisyon. Si Pablo gumagawa din ng maling desisyon. Ngunit Diyos ang mag-aayos ng lahat. Ang banal na spirito ang siyang aako ng responsibilidad para sa kanila. Ang tao ay mayroon pong limitasyon, ngunit sa ating patuloy na pagsunod sa Diyos, ang banal na spirito ang tutulong sa atin at siyang magbibigay kaligayahan sa atin. Oo, gagawa po tayo ng mga maling desisyon. Ngunit ang Diyos ang aako ng bawat responsibilidad dahil alam ng Diyos ang bawat nating kahinaan. At hindi naman po nais ng Diyos na maging katulad tayo ng Diyos dahil mayroon po tayong mga kahinaan. Ngunit sa ating patuloy na pagsunod, ang biyaya ng Diyos ay naroon. Kung wala si Barnabe, nawala si Bernabe, ngunit nakasama naman ni Pablo si Silas. Si Silas ay isa pong propeta. Makikita po natin dito na mayroon ng mga propeta at mayroon ding apostol. Kaya naman mahalaga, katulad ng pagpapadala ng Diyos sa akin bilang apostol, itinindig ng Diyos, ibinigay niya si Deborah. Pinupuri ko ang Diyos sa buhay ni Deborah. Pinili ni Pablo si Silas. Mayroon siyang propeta na makakatulong sa kanya dahil sa verse 32, si Silas ay isang propeta. Patuloy silang nagtrabaho sa Turkey. Ang Syria ay hindi po bahagi ng Turkey. Ngunit sa chapter 16, dito makita sa chapter 16 na banggit ang tungkol sa pagpunta nila sa Derbe at Lystra. Ito po ay nasa bahagi ng Galatia. Ang Diyos ay puno ng biyaya kahit na ang tao ay mayroon pong kahinaan. Ngunit ang Diyos ang patuloy na umaako ng responsibilidad at patuloy na kumikilos. Sa Lystra ay nakilala din po nila si Timoteo, isang kabataan, at siya ay ginamit din ng Diyos. Ang lahat ay nagpupuri sa kanya. Si Timoteo ay hindi rin po natuli dahil ang kanyang ama ay isang Griego. Ngunit naroon na tinuli ni Pablo si Timoteo dahil alam niyang gagamitin siya ng Diyos para sa kanyang ministeryo. Tinuli ni Pablo si Timoteo dahil mas madali siyang dalhin sa iba't ibang mga lugar upang magministeryo. Sa verse 3, ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon dahil alam nilang lahat ng kanyang ama ay isang Griego.
Kaya ang grupong ito, si Paul, Silas at Timoteo, sila ang nagpalakas ng mga iglesia sa lugar na iyon. At sa kanilang paglalakbay sa bawat lungsod, sa bawat lalawigan, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Tumibay sa pananampalataya mga kaanib ng iglesia at araw-araw ay nadagdagan ang kanilang bilang. Ang mga iglesia doon ay napalakas sa kanilang pananampalataya at lumaki ng lumaki ang kanilang bilang. Nagkaroon ng revival sa mga iglesia doon. Iyon po ay nasa chapter 16 verse 5. Ito po ang ika-4 na talata ng libro ng mga gawa. Mula Jerusalem hanggang Turkey. So verse 6, naglakbay si Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Dapat po nating makita ang mapa sa pagbabasa po ng kabanatang ito. Ngunit ang mapang ito ay nasa aking puso kaya hindi ko rin maibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung paano ikalin sa PowerPoint. At ako ay umaasa lang din sa mapa na nasa Chinese Bible. Ang banal na espiritu mismo ang nagtigil sa kanila sa pangangaral sa lalawigan ng Asya. Ang Jerusalem ay nasa bahaging ito. At sa taas ay ang Syria at Lebanon. Pagkatapos Cilicia at Tarshish. Ibinahagi ni Pablo ang salita ng Diyos sa lahat po ng mga lugar na ito. Ngayon mula Syria, Pamphylia, Phrygia, sa kanang bahagi, tungo sa norte, hanggang makarating sa silangan. Sunod na talata ay tungkol po sa ebanghelismo sa Europa at kung paano ito nagpatuloy hanggang sa ika-6 na talata. Nang marating nila ang Asya, marating nila ang probinsya ng Asya, ang banal na espiritu ay pinigilan sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman anong kanilang ginawa? Kaya sila ay nagbahagi sa Phrygia sa Galatia.
Sila ay nagtungo sa Phrygia. Ang Phrygia na ito ay bahagi din po ng Asia, maliit na lalawigan, maliit na bahagi ng Asia. Nagtungo po sila sa Phrygia at sa Galatia. Ang banal na spirito ang mismong pumigil sa kanila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa kanilang pagdating sa hangganan ng Misya, una ay nagtungo sila sa norte at kanlurang bahagi, pagkatapos nagtungo sa silangan sa Misya. Ano ang nasa puso ni Pablo? Patuloy siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga lugar na ito, sa mga lalawigang nabanggit kanina. Mula sa Syria, Galatia, Pamphylia, ang kanyang puso ay nasa Turkey. At ngayon naman, nagtungo din sa Asia, ngunit pinigilan siya ng banal na espiritu lalo na sa pagbabahagi sa mga pagbabahagi ng salita sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nagtungo sa Bithynia. Ang kanyang puso ay gusto niyang pumunta sa silangan. Dapat sanang nagtungo siya doon dahil aabot siya sa China, ngunit pinigilan siya ng banal na espiritu. Tingin ko ang banal na espiritu ay naroon na patuloy nangunguna. Ito ang paraan ng banal na espiritu. Dahil kikilos pa rin naman ang Panginoon sa bahaging ito ng mundo. Ang banal na espiritu mismo ng Diyos ang pumigil. Hindi ko alam kung paano pinigilan sila ng banal na espiritu. Maaaring gusto nilang magbahagi sa lugar na iyon, ngunit walang ibang paraan. Ngunit hindi po nila ito magawa. Kaya naman, ang tanging paraan ay ang magpatuloy sa silangan kung kaya sila nakarating sa Misya. Makikita po natin dito na minsan ang banal na espiritu mismo ang nagsasara ng mga pintuan
o kaya ng mga oportunidad. Ang panahon na iyon ay hindi po sila nakarating. Hindi nakarating ng China dahil ang Panginoon ay mayroong kaparaanan. Ngunit nakikita natin na si Pablo ay patuloy na naglakbay. Patuloy na naglakbay at naglakbay sa mga lugar na iyon, ngunit hindi po nakarating ng China. Pagkatapos ang Diyos ang nagbigay ng pangitain, sa kanlurang bahagi ay hindi po nagbukas ang oportunidad, ngunit sa silangan ay nagbukas ang oportunidad. Diyos mismo ang nagpayag. Mula Asia, nagtungo sila sa Europa. Una ay nagtungo sila sa Philippi. Yun pong sinasabi sa kabanatang ito. Ang Banal na Espiritu ay nagpakita po ng isang pangitain tungkol sa Macedonia. Sinabi sa pangitain, pumarito kayo sa Macedonia, tulungan nyo kami. Paano natin dapat intindihin ang pangitain na ito? Hindi po ito basta-bastang panaginip. Sabi po doon, kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedoniang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Ang pangitain ito ay nakita ni Pablo. At hindi nang basta-basta na kusino. Ngunit ang lahat ay mayroong pananampalataya. Kaya nang nakita ni Pablo ang pangitain na ito, kahit na hindi po ito makita ng iba, atin po masasabi, sinabi po doon sa pangitain na sila ay pinadala ng Diyos sa Macedonia. Nang makita ni Pablo ang pangitain na ito, Banal na Espiritu mismo ang tumigil sa kanila sa ibang mga lugar hanggang sa makita nilang pangitain na ito ang kanilang pagpunta sa Macedonia at nagkaroon sila ng konklusyon. Ito ay pagkilos ng Diyos. Kaya naman sila ay nagpatuloy sa panibagong paraan. Si Pablo ay mula sa Tarshish. Siya po ay Romano, ngunit ang kanyang pinanggalingan talaga ay Tarshish. At para bang gusto niya magkaroon ng route tracing at kailangan niya bumalik sa lugar na yon, hindi po siya Europa.
Banal na Espiritu mismo ang pumigil sa kanya na magbahagi ng salita sa kanyang sariling mga kababayan hanggang sa siya ay tinulak ng Diyos na magtungo sa Europa at nagpatuloy nga sa panibagong simula. At iyon ay ang Macedonia. Tingin ko ito ang nais din ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Ang Banal na Espiritu ang nagtutulak o kaya nagdadala sa atin sa panibagong simula. Sa tuwing mayroon pong bumibisita kay Simo sa aming bahay, lagi kong binabahagi ang tungkol sa isang ibon na bumisita sa amin. Tinatawag po yung kingfisher. Nanatili lamang ang kingfisher na yon sa isang puno sa aming bahay ng halos kalahating oras. Napaka-cute, kaya bandang huli ay kinuhanan ko ito ng litrato. Hanggang sa ito ay lumipad ulit. At sinasabi ng Diyos sa akin, oo, lumipad katulad ng kingfisher na ito, katulad din ni Pablo, siya ay naglakbay. Siya ay nagtungo sa Europa. Naniniwala ako na ngayong taon, tayo din po ay patuloy na lilipad kasama ng Diyos. Verse 11 hanggang verse 40, sinasabi po dito na sila ay nagtungo sa Philippi at nagkaroon ito ng magandang resulta. At nakilala nila ang isang importanteng tao, iyon ay si Lydia. So verse 14, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagagalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Siya ay nakinig at ninais niya na si Pablo ay manatili sa kanilang bahay. Pagkatapos si Lydia ay naging leader din, naging pinuno ng iglesia. Siya din po ay marketplace. Siya ay mayaman. At ginamit pa siya ng Diyos. Nagkaroon ng maayos na ugnayan kay Pablo. Nabanggit po dito ang pagkakilala ni Pablo sa isa pong babae na na sinasapian ng masamang espiritu. At malaki ang kanyang kinikita dahil sa kanyang panghuhula. Sa Philippi,
si Pablo ay ikinulong. Si Pablo at si Silas ay naikulong, ngunit sila ay nagpatuloy pa rin sa pagsamba sa Diyos, pag-awit para sa Kanya. Kahit na sa kanilang pagharap ng mga problema, patuloy pa rin po sila sa pagsamba sa Diyos. At ang Banal na Espiritu ang nagpalaya sa kanila at nagbukas nga maging ang pintuan ng bilangguan. Nang si apostol at ang propeta ay nakulong, maging ang bilangguan ay nayanig. At ang nagbabantay ng bilangguan ay nakakilala din sa Panginoon, sila ay nabautismuhan, tinanggap ang Panginoon. Ang lahat ay punong-puno ng saya. Pagkatapos ay nakita ng magistrate ang nangyayari at sila ay napalaya. Kaya naman po ang Philippi ay napakalagang lugar lalo na sa Europe. Mula po dito ay nagtungo naman sila sa Griego, nagsimula ang iglesia sa Europa. At purihin po natin ang Diyos. Dahil ayon sa Banal na Espiritu, ang Diyos ay naroon na patuloy na pinangunahan si Pablo. Ngayon, mapapansin po natin na siya ay patungo sa isang panibagong simula at alam ko na ang Diyos ay nungusap din po sa ating lahat ngayon. Pinangunahan ng Diyos ang 611, ang pagtatanim ng mga puno ng buhay. Tayo po ay dinala ng Diyos sa isang panibagong yugto at panibagong simula, panibagong pahina. Kahapon, matapos ang surgery ni Simo, ay nakadalo na si Simo sa atin pong family meeting. At sa pagtitipon na iyon, ang lahat ay nagbigay ng kanilang pasasalamat. At si Simo ay punong-puno, puspos ng Banal na Espiritu. At kagabi ay kausap ko siya, ikaw ay aking pinupuri dahil hindi ka mukhang pasyente. Hindi ka lamang, nanatili ka lamang sa ospital ng 2 araw, pagkatapos ngayon ay mayroon kang sapat-sapat na kalakasan at pinangunahan ng ating breakfast meeting. Ikaw ay umaawit ayon sa Espiritu, ikaw ay umaawit sa isang napakataas na boses. At alam ko na ang Diyos ang nangunguna po sa amin. Ang atin pong 25th anniversary ay nagbukang rurok, ngunit kahapon ay para bang mas mataas na climax. Dahil ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay napakalakas. Ngayon, patungo na po tayo sa isang panibagong paglalakbay. Sa mga nakaraang araw, sa atin pong patuloy na pagbabasa ng libro ng mga gawa, ang Banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos. Ang tungkol sa pag-iisa ng mga Hudyo at ng mga Hentil, alam ko na gagamitin ng Diyos ang 611, gagamitin niya tayo upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iba't ibang mga iglesia. At patuloy po tayong magtatanim ng mga iglesia sa iba't ibang bahagi ng Hong Kong. Ngunit totoo din na hindi naman na gusto ko kayong lahat ay maipakalat sa Hong Kong at wala nang matitira sa akin. Wala nang matitira sa iglesyang ito.
Kailangan lamang po nating sundin ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang mangunguna po sa atin. Iwasan po natin ang kahinaan na mayroon din si Pablo at si Bernabe, bagkus ay sundin natin o gawin natin ang lahat upang sundin ang Diyos. Kung ano man ang kanyang inilalagay sa ating puso. At kung sino man ang nais niyang ipadala, iyon ay ating ipapadala. Alam ko na madami ding mga kabataan ang dinadala ng Diyos sa Bible School. Kaya naman dito sa Hong Kong, alam ko na mas marami pang mga iglesia ang maitatanim. Hindi po natin susundin kung ano ang nais ng tao, bagkus ay susundin ang kalooban ng Diyos. Matapos ang atin pong anniversary, naniniwala ako ng banal na espiritu ang magdadala sa atin sa iba't ibang mga lugar, maaling sa Europa, katulad ng branch church ng Taipo sa England. Kung tutuusin, matagal na po nating ipinapanalangin ng Europe. Ngunit maraming beses ay hindi po gumagawa ang banal espiritu ng oportunidad upang mapangyari na ito. Nung una ay mayroon pong hinahanda ang Diyos, ngunit bandang huli ay wala na po tayong maipadala. Ngunit naniniwala po ako na ang Diyos ang siyang mangunguna sa atin. At naniniwala ako sa panibagong simula at dapat po tayong magpasalamat, manalangin. Maaaring maabot po natin ang Europa at ang Amerika ayon sa kalooban ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Panginoon.